So, good day, Ma'am Baloloy. I'm Ilong Babayak Recipe for CPST 16. So, we have here the mobile platforms providing an operating system and development environments para sa mobile applications. First one we have here is the Apple Pay and the Google Play. So si Apple Pay at si Google Play is nagbibigay sila ng contactless payment system na naka-integrate dun sa mobile devices para mag-allow sa mga users na gumawa ng payments at saka physical stores dun sa app na yun. So, si mobile wallets naman is katulad lang siya ng Samsung Pay or digital wallets na ino-offer din sa mga bangko like yung store payment and loyalty cards for convenient payment mobile. So, ito si GCash, si Paymaya, and PPO cards or online bank. Another here is mobile device management. So, ginagamit siya sa mga business or organization para mag-manage and secure ng mobile devices na ginagamit ng mga employees. So, binibigyan nila ng access yung mga IT departments para makapag-enforce ng security policies, makapag-distribute ng apps, tsaka makapag-wipe ng devices kapag nanakaw siya. So, kaya ina-allow nila yung mga IT departments. So, for the cross-platform app development challenges, so si UI is ini-ensure niya yung consistent user experience dun sa iba't ibang operating systems na kung saan magiging challenging siya dun sa iba't ibang guidelines at saka designs ng native UI elements. So, meron din tayo example ng consistent icons and the inconsistent icons. So, important is UI sa mga users. So, performance differences. So, yung apps is nag-build siya ng cross-platform frameworks na kung saan hindi ma-achieve dun sa same level ng performance tsaka optimization katulad ng mga native apps na ginagawa sa iba't ibang platform. So, here is the performance management versus the performance appraisal. So, review. So, yung management ng project. So, another is the limited access to native features. So, merong functionalities katulad ng mga platform advanced camera features, mga inaccessible, tsaka may mga limited support dun sa iba't ibang platform development. So, dito is pwede ka mamili kung ano yung platform na or development na pwede sa'yo or gusto mo. We have here the native, the hybrid, the cross-platform, and the web applications. So, it's up for the developer kung ano yung gagamitin niya, depende dun sa project requirements. So, for the advanced app development techniques, so meron dito is yung mga microservice architectures na kung saan yung mga app functionalities is binibreakdown niya sa mga maliliit tsaka smaller independent services kung saan okay si scalability, sa maintainability, tsaka si deployment flexibility. So, we have here the account database, the inventory database, tsaka si shopping database. So, active programming naman is paradigm siya para makapag-build ng responsive tsaka efficient mobile apps na kung saan makakapag-handle siya ng asynchronous data streams. So, meron tayong 8 principles of reactive applications kung saan ina-apply tsaka ginagamit dun sa mobile developing. And then, the offline functionalities. So, binibigyan niya yung apps na gumana kahit walang internet connection, nakakapagkuha siya ng data locally, and synchronizing it kapag online na ulit. So, this is a very helpful mobile functionality. So, sa pagtetest ng mobile apps, si unit testing number 1 is pre-testing yung individual software units dun sa app na yun para malaman kung okay ba siya, kung goods ba siya, kung gumagana ba siya, kung ano yung bug niya and anything na pwede pang baguhin. So, sa integration testing is yung mga different parts ng application is kung paano sila nag-interact with each other para malaman yung overall functionality. So, kailangan gumagana siya katulad ng magda-download ka ng PDF. So, ano yung dina-download niya, yung screenshot, and then kung paano siya nagpa-function both.
So CUI and UX testing is user interface and user experience. So yung user interface and user experience is para ma-identify yung usability tsaka issues tsaka para magkaroon ng smoother flow. So may insights, may metrics, tsaka cost effectives, pati may user feedback dito sa UI and UX testing. So, malaman din yung mga bugs and anything. So, for the ethical considerations dun sa mobile development, especially, una-una dito is yung data privacy. So, pag nakukollect yung data ng user or nasa stored, ethically, dapat nagko-comply siya sa data privacy regulations katulad ng General Data Protection Regulation. So, meron tayong data privacy advice sa consumers. Example na lang. For security is kailangan nag-implement ng robust security measures para makapag-protect ng user data sa mga breach and unauthorized access. So, importante siya. Especially, marami nang gumagamit ng mobile. And for accessibility is yung mga developing apps is accessible dapat sa users with disabilities. So, dapat lahat nakakagamit, hindi lang yung mga normal people. So, para meron silang guidelines din tsaka inclusive design. So, hindi lang dapat limitado lang sa mga um, may kaya na katulad na normal, hindi lang dapat limitado sa kanila yung accessibility ng isang mobile development. So, that's all. Thank